Ikabit na nga na magiging sahig sa kwarto at ikinabit na rin itong mga yero. Pero bago ito, umaga-umaga pa lang napagpunta ko dito dahil nauna nga sila tatay dito sa ating kaingin. Sumunod na lang ako at pagdating ko dito, ito na yung aking naabutan. Medyo mabilis-bilis nga sila sa trabahong ito dahil medyo maganda ang panahon. Sana nga lang tuloy-tuloy ito hanggang sa maghapon. Dito nga sa lugar namin ay pagkagantong umaga na wala namang ulan at medyo maliwanag ang kalangitan ay swerte ka na nga dahil madalas nga sa amin dito araw-araw halos umuulan kaya pagkaganto ang sikat ng araw ay maswerte-swerte na. Kung mas gaganda nga lalo sa patanghali at sisikat ang magandang araw ay swerteng-swerte na. Isa pa nga ang mahirap dito ay kapag may mga labahin halos isang linggo na bago matuyo. Minsan nga ay hindi pa ganun katuyo at minsan hindi pa kaaya-aya ang amoy. Ewan ko ba dito talaga sa amin ulanin. Ito na nga yung mga kahoy na nahakot kahapon. Medyo marami-rami nga ito. Ito nga yung mga gagamitin natin dito sa magiging pamakuan ng mga yero. May kanya-kanya na nga rin kaming gawa dito. Ako nag-abot na lang muna ng mga kahoy kay Guryo para mapabilis-bilis yung pagkakabit nitong magiging pamakuan. At siya talaga ang toka dito sa pagpapako sa taas at si tatay nga ay nagre-ready na rin yung mga kahoy na gagamitin para sa papamakuan ng magiging sahig nating plywood. Habang patanghali nga ay nakikita na ang korte at yung hubog nitong magiging kubo natin. Nakaka-excite nga na pauti-uti nga na nagkakaroon ng bubong, magkakaroon ng magiging sahig.